Sige po, ready na kayo for the message? Again, to all our visitors, we are very happy na kasama po namin kayo ngayon. Sa mga nasa online, ang prayer natin, pagpalain din po kayo ng ating Panginoon. At ang ating pong prayer din sa bawat isa, na samantalang nandito na kayo, nawa, tutok kayo sa ating magiging pakikinig. Amen? Wala pong other activities, wala pong pangsarili pong mga usapan, kundi ang ating pong focus ay sa Diyos na mangungusap po sa atin sa pamagitan po ng inyong lingkod. So this time, let me request everyone to please open your Bible in the book of Haggai. Haggai chapter 1, and I would like to share with you the message I entitled, Go Up to the Mountains. Go up to the mountain. Okay? Sige po, Haggai chapter 1. Magsisimula po ang aking pagbasa sa verse number 1. In the second year of Darius the king, in the 6th month, in the first day of the month, came the word of the Lord by Haggai the prophet unto Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Josedek, the high priest, saying, Thus speaketh the Lord of hosts, saying, These people say, The time is not come, the time that the Lord's house should be built. Then came the word of the Lord by Haggai the prophet, saying, Is it time for you, O yet, to dwell in your sealed houses, and this house lie waste? Now, therefore, thus saith the Lord of hosts, Consider your ways. You have sown much, and bring in little. Ye eat, but ye have not enough. Ye drink, but ye are not filled with drink. Ye clothe you, but there is none warm. And he that earneth wages to put it into a bag with holes. Thus saith the Lord of hosts, Consider your ways. Verse number 8. Ito po yung striking para po sa akin. Go up to the mountain and bring wood and build the house. And I will take pleasure in it, and I will be glorified, saith the Lord. You looked for much, and lo, it came to little. And when you brought it home, I did blow upon it. Why? Said the Lord of hosts. Because of mine house that is waste, and ye run every man unto his own house. Verse number 10. Therefore the heaven over you is stayed from dew, and the earth is stayed from her fruit. And I called for a drought upon the land, and upon the mountains, and upon the corn, and upon the new wine, and upon the oil, and upon that which the ground bringeth forth, and upon men, and upon cattle, and upon all the labor of the hands. Let us go to the Lord in prayer. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpapasakop sa authority ng iyong banal na salita. And this morning, Lord, please, pakalinisin mo po ang aming mga isip at puso upang wala pong maging hadlang sa pagpapala ng iyong magiging pangungusap sa bawat isa po sa amin. I pray, O Father, that you will again empower your humble servant. I want to commit myself to you, Heavenly Father, completely. I want to surrender myself to you, O God. Use me for your glory and for your honor. Use me to bless your people through thy word. Ito po ang aking panalangin, O Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Upo na po tayo. Well, ang isang bagay po na magandang makita natin ang Diyos sa kaparaanan na nakikipag-usap sa kanyang piling bayan at sa kanyang tao ay ang masasabi nating paraan na gumagamit siya ng mga tao upang iparating ang kanyang mensahe. In fact, may mga tinatawag tayong mga prophets. Ano po? Meron pong mga messenger of God na kung saan po sila ang instrumento upang iparating ng Diyos ang kanyang mensahe. And naaalala ko po na nasabi ko po sa inyo ito. It is one thing for us na nababasa natin ang mensahe ng Diyos sa pamagitan ng Bible. Pero isang magandang bagay na atin pong madama ang puso ng Diyos sa bawat pagkakataon na ibinibigay ang kanyang mensahe. Ang ibig ko pong i-point out, mga kapatid, magandang narinig mo ang mensahe, maganda pong nabasa mo ang salita ng Diyos, pero importante po na maramdaman natin ang Diyos sa kanyang mensahe. Maramdaman natin ang Diyos sa kanyang salita.
Because nowadays, I can say na napakarami pong mga nagsasabing Kristiyano, but it seems very shallow ang treatment sa mga bagay po ng Panginoon. At ito po ang isang bagay na medyo gusto po nating i-address ngayong umaga. Yung bang mga Kristiyano na para sa akin po, obviously, parang gaan ng pagtanggap nila o ng pagtrato nila tungkol sa mga bagay ng Panginoon. I can say that our text this morning is actually the message of rebuke. Ito po'y mensahe ng pagsaway ng Diyos. It is also a message of reminder. Mensahe ng paalala ng Diyos, mga kapatid. Ito po ang mga bagay na dapat nating laging i-consider every time that we are listening to the message of God. We need to consider His rebuke. We need to consider His reminder, mga kapatid. Napakahalaga po nun. And then, syempre po, for the people to somehow consider the very intention of God kung bakit siya po ay nagsasalita. And this is about response. Ang ibig sabihin po, napakahalaga ng pagtugon sa bawat panahon na nangungusap ang Panginoon. Again, napakahalaga ng pagtugon sa bawat panahon na nangungusap ang ating Panginoon. Tingnan niyo po ang kanyang naging panulat. 3 bagay po ang pwede natin bigyang pansin dito at yung ika-4 gawin nating conclusion. Okay? So una, na magandang mabigyang pansin po natin dito mga kapatid sa ating pong magiging pag-aaral ay ang patungkol po sa kanilang maling attitude. Okay? God is reminding His people through Prophet Haggai about their wrong attitude. Okay? The wrong attitude of the people. Tingnan niyo po ang sabi ng verses 1 to 2. Ang sabi po mga kapatid, in the 2nd year of Darius the king, in the 6th month, in the 1st day of the month, came the word of the Lord by Haggai the prophet unto Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Josedek, the high priest, saying, listen to this. Dito nagre-reflect yung attitude nila. Okay? Dito nyo mararamdaman kung anong klaseng ugali mayroon po ang mga tao. Ang sabi ng verse number 2, thus speaketh the Lord of hosts. Listen to this. These people say, the time is not come, the time that the Lord's house should be built. Mga kapatid, in this statement, ano po? Dito sa verse na ito, I want you to see and somehow consider the attitude of these people. Diba? Ang sabi raw ng mga tao, hindi pa panahon. Hindi pa panahon para itayo ang bahay ng Panginoon. Kaya dito po mga kapatid, importante na makuha nyo po yung sumunod na talata na sabihin mo sa kanila, okay, Haggai, time ba sa inyo na nagpapakainam kayo sa mga pangsari-sarili ninyong bahay at ang bahay ng Panginoon ay pinababayaan ninyong wasak? Is it time for you, oh yeah, to dwell in your sealed houses and this house lie waste? Thus saith the Lord of hosts, consider your ways. How about us this morning? In the application of this truth, sa panahon ng bayan ng Diyos, kung tatanungin po tayo, wala ba tayong ganung attitude? Wala ba tayong ganung attitude na kitang-kita na natin ang kondisyon, kitang-kita na natin ang sitwasyon, kitang-kita na natin ang pangangailangan, kitang-kita na natin ang kalooban ng Panginoon, pero ang thinking natin at ang ugali natin ay ang laging itrato na hindi pa panahon. So just try to imagine, because I can say na napakaklaro po nung sinasabi. Makukuha nyo po yung idea, wasak ang bahay ng Panginoon.
Meron pong pangangailangan. Merong dapat gawin. And sad to say, a lot of believers today, they have that kind of attitude na sa kabila ng kung tutusin, klaro ang kalooban ng Diyos, maliwanag ang nais ng Panginoon, may pangangailangan, pero ang attitude nila, hindi pa para panahon ito. Kasi ano ba silbi ng mensahe kung di ka dadalhin sa realization? Pagka may mga presentation ng need, like for example, pagka meron tayo na imbitahang missionary, hindi naman to parang show. Kaya tayo nag-iimbita ng missionary for the members of the church to understand that it is now high time for us to give importance sa misyon. Pero yung iba wala lang. Walang pakialam. Nandun po yung attitude of ignoring, mga kapatid. Diba? Yung indifference. Yung bang baliwala, walang pakialam, mga kapatid, yan po ang isang totoong nakakalungkot sa puso ng Diyos na maramdaman niya na napakaraming mga tao sobrang tutok sa lahat ng mga bagay na pansarili, sa kanyang plano, sa gusto niyang gawin, sa gusto niyang mangyari sa kanyang buhay, and ignoring the things of God. Mga kapatid, mga minamahal, I believe, obviously, in this passage, we can see the wrong attitude of the people. Isipin mo yung dahilan kung bakit ka nagkakabahay, yung dahilan kung bakit ka may kinakain, yung dahilan kung bakit may probisyon sa buhay mo, yung dahilan kung bakit nag-e-enjoy ka ng maraming bagay, yung pong dahilan, pinanggagalingan ng lahat ng yan sa kalagayang ito, parang hindi po nila binigyang pansin ito na para sa kanila, laging pang sarili, enjoyment ko, ano maganda sa akin, ano mabuti sa akin, considering na hayag sa kanila na wasak ang bahay ng Panginoon. Ano ba gagawin natin? Like for example, anniversary. Alam nyo po ang tinitibok ng puso natin pagka-anniversary? Of course, we want to praise the Lord. And we want to express our love to God. And as we express our love to God, ano po ginagawa natin? I am campaigning for the members to invite visitors. But listen, here is my question. Every anniversary, ilan ang bisitang dinadala mo? Ano yung effort na ginagawa mo? Nakakaraos ang anniversary, nag-goal tayo, at least 200 first-time visitors. Hindi ka ba nahihiya sa Panginoon? Ang galing-galing mo sa maraming bagay, pero isang bisita lang, hindi ka man lang naging bahagi ng 200 visitors na gusto nating makarinig ng Ebanghelyo ng Panginoon? Makaisa ka na sa wala lang. Makakaraos naman anniversary. May mga gagawa naman yan. So ako, hindi para yan ang unahin ko. Hindi ba ganun yung maling attitude na pinakita nila? Loving the lost. Loving the laborer. Kaya mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, sa kabila ng sitwasyon namin sa buhay, the reason why I am setting an example for the people to realize, hey, we need to participate in the work of God. Anniversary, pagkakataon, pasasalamat sa Diyos. Kung tutusin, hindi naman kailangan ng Diyos ang kahit anong ibibigay natin eh. Pero at least magkaroon tayo ng pamamaraan para i-express sa Diyos that we are really grateful to Him. And it is always important for us yung mga bagay na patungkol sa Kanya. That is why we want to bless our missionaries. Di ba pag anniversary, this time, medyo nakapokus tayo sa mga anak-anak ko po sa gawain or anak ng gawain ito, mga kapatid. Kaya kung sinasabing anak-anak ko po, may mga hindi Living Water Baptist Church ang pangalan po ng kanilang kalipunan, pero ang inyo pong lingkod ang ginamit upang sila po'y ma-save, ma-train at mailagay doon po sa gawain ng Panginoon. So, kasama sila sa tinatakbo ng isip natin. So, of course, lahat ng mga lingkod ng Diyos importante sa atin. But it is good to
somehow make sure na yung Pastor John Iglesia natin, yung Pastor Daniel Agasang natin, yung Pastor Darwin Bautista natin, yung pong Pastor Jason, di ba? So mga kapatid, lahat ng mga missionaries natin, yun yung time na i-bless. So ba tayo nagka-campaign para magpaligsahan? No! For the people to feel the need and to see the need. But the problem sometimes of some of the members is that makakaraos din yan. May mga mayayaman naman sa church. Pagka sa sarili, okay tayo. Pagka sa pangangailangan, that is exactly the problem of the people of God way back then. Diba? Ang sabi ng mga tao, hindi para sa atin yan. Hindi pa panahon. Kumbaga, yung time, yung kanilang thinking, yung bang mga kanilang mga masasabi po nating pagbabaliwala sa lahat ng ito, for me, wrong attitude po yan. So kaya sabi ng Panginoon, kausapin mo sila. At sabihin mo sa kanila, Prophet Haggai, thus saith the Lord, is it time for you to dwell in your sealed houses? And this house, ako ang tinitibok ng puso ko kasi napakabuti ng Diyos na ibinigay sa atin tong gathering place na ito. At natutuwa ako sapagkat nung tayo po nagkaroon ng campaign para maging useful, yung itaas po natin, nandiyan po, may mga nakatirang man of God po dyan, yung ating pong, di ba, overseer, dyan po nakatira. Yung ating pong missionary, dyan po nakatira. Yung from our church, yung mga manggagawa po natin. So, mga kapatid, it is good na may mga Kristiyano na somehow hindi nagbaliwala at hindi po isang tabi yung naging proyekto natin dyan. Ngayon, alam niyo po, talagang iniisip ko na mapaganda po natin itong chapel natin ito. Pero magsisimula tayo doon sa pag may nakita kang need, huwag mong palalagpasin ng ganun-ganun na lang. Yes, mga kapatid. Diba? So at dito, gusto kong makita nyo po, mga kapatid, sa ating pag-aaral, yung pong masasabi po nating maling attitude ng mga tao. Diba? Point number 2, please. Pakita nyo po sa kanila. Ang ating ikalawang punto sa magandang bigyang pansin is the waking alarm for the people. Yun talagang panggising ng Panginoon. Diba? Ito po ang ugali ng marami. Kapag ka po may matinding pangailangan, lagi po ang lapit sa Diyos, gano'n na lang. Yung para bang obligado ang Diyos, na para bang ang Diyos ay may responsibilidad sa atin. Mga kapatid, tandaan nyo po ito, ang Diyos gumagawa siya ng kabutihan sa atin, hindi dahil obligasyon niya yan. Yan po ay kanyang preference, mga kapatid, because that is the attribute of God. That is the characteristic of God. God is gracious, God is so good, God is faithful, mga kapatid. Ang problema, kadalasan, we are expecting too much from God, pero ang medyo hindi yata namamalaya ng iba, bakit pagka sa Diyos? Meron akong isang simple logic sir. Tayo hindi karapat-dapat. Pero kung mag-expect sa Diyos, wagas. Hindi tayo karapat-dapat. Pero ginigising tayo ng Diyos. Pinakakain tayo ng Diyos. Binibisan tayo ng Diyos. Tinutugunan ng Diyos ang pangailangan natin. Pinuprovide niya yung mga kagipitan natin. Sa mga kagipitan natin, sinasagot niya ang mga panalangin natin. Na kung susukatin tayo ng Diyos sa katotohanan, there are so many times in our lives na kung magiging honest tayo, hindi natin deserve. Kaya nga na-overwhelm tayo Kaya nga sobrang, alam niyo po yun, yung bang na-overwhelm ka, Panginoon, sa totoo lang, ang dami-dami kong pagkukulang sa iyo. Sa totoo lang, ang dami mga bagay na hindi ko nagagawa. Pero sa kabila ng lahat, heto ka, na wala kang pagod, na sinasagot mo panalangin ko. Wala kang pagod na tinutugunan mo pangailangan ko. Wala kang pagod na iniingatan mo ko araw-araw. Nandiyan ka para sa akin. Yan po ang nakikita natin. Hey, listen to this. Dapat maalarma ka. Ako at ikaw na hindi ka dapat, pero ang Diyos nandyan, may attention sa iyo, pinapansin ka, tinutugunan ka, tapos ang Diyos na karapat-dapat para sa iyo.
Wala akong panahon. Hindi ba parang sinabi na rin nila na wala silang time for that? Di ba? Kami muna, pang sarili muna. Mga kapatid, ang natutunan ko po sa buhay, habang ikaw ay naghahanap ng para sa sarili mo, mararamdaman mo ang pressure ng lahat ng ito. Pero pag natutunan ka mawalan ng sarili mo, alang-alang sa Diyos, masusumpungan mo ito. Amen? Ang ibig ko pong sabihin, mas in-enjoy ko yung buhay na ang Diyos ang nag-aalala para sa akin. Yung ang Diyos ang tutugon ng pangangailangan ko. Hindi yung ako gagawa ng sarili kong paraan. Sapagkat ang paraan ko, walang garantiya, mga kapatid. Pero yung paraan ng Diyos, garantisado yun. Opo. Kaya habang pinakikinggan nyo itong introduction natin, mga kapatid, sana magbulay-bulay kayo. This is a waking alarm. Alam nyo po, ang dami po, bagamat sa Bisaya, yung libang, ang ibig sabihin nun, di ba? Pero Tagalog po tayo, ho? Kaya sa konteksto ng Tagalog tayo. Marami po sa atin, guminhawa lang ng konti, sobra nang nalilibang. Tawa sila ng tawa kasi yung libang sa kanila, ganyan po yan eh. Ganun po ang libang sa kanila. Oo, nasa CR. Sometimes nalulunod tayo sa kung anong meron tayo eh. Alam niyo po ba ang magandang takbo? The more na binebless ka, the more na wag mong kakalimutan ng Diyos. The more na binebless ka, the more na lalo mong patunayan sa Diyos yung halaga ng mga bagay na ukol sa Kanya. Because that is one way of telling God, hey God, I know that the reason why I'm so much blessed, it is because of you. If not of you, wala ko ng lahat ng mga bagay na ito. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng bagay na maglalayo sa iyo sa Kanya. Itong mga ito, talagang sa bahay nila, lahat iniisip, paano natin mapapaganda, ano pa kaya pwede nating gastusan para sa bahay na ito. Tapos nakita nila, wasak ang bahay ng Panginoon, wala silang pakialam. So, makikita nyo po, the waking alarm. Diba? Tingnan nyo po ang sabi ng verse number 6. Verse number 6. Malinaw po na 2 beses, inulit po, thus saith the Lord of hosts, consider their ways. Tingnan nyo ang sabi ng verse number 6. Ye have sown much and bring in little. Ye eat and have not enough. Ye drink and ye are not filled with drink. Ye clothe you, but there is none warm. And he that earneth wages to put it into a bag with holes. How many times in your life that you tried everything, di ba, para makasurvive ka? Pero andun ka lagi. Hindi ka na nawawala doon. Sana makaraos, sana makaraos. Laging ganun po mga kapatid. Yung thinking na sana makaraos ako, sana makayanan ko to, sana matugunan ko to, sana magawan ko ng paraan nito. Pero hindi mo napapansin, ganun na ikot ng buhay mo. Parang gawa ka ng gawa ng gawa ka ng gawa ng paraan, pero parang hirap at hirap, wala at wala rin. Why? Yun yung pang-alarma ng Panginoon eh. Hindi ho masaya na kumakain ka lang. Ang masaya po, nabubusog ka. Opo, mga kapatid. Daig po ng mga busugin, yung kain ng kain, hindi nabubusog. Diba? Kaya pag hindi ka nabubusog, baka ikaw ay nauusog. Ano ho? Kristyano tayo, hindi naman tayo naniniwala sa nauusog, mga kapatid. Diba? So, ang ibig ko pong sabihin, hindi ba dapat maalarma tayo na nagsisikap ka, ye have sown much, and bring in little, ye eat, and ye have not enough. Ye drink, but ye are not filled with drink. Ye clothe you, but there is none warm. And he that earneth wages to put it into a bag with holes. Mga kapatid, napakaliwanag eh. Na parang wala rin. Tingnan niyo po sabi ng verse number 9. Verse number 9. Diba? You look for much. Umamin po kayo. Sino rito ang hindi naghahangad ng marami? Sabihin ng mga espiritual, hindi ako kahit konti lang, okay na sa akin yun. Diba? Pasensya na kayo, hindi ako kasing espiritual ninyo. Ako kung pwede namang, diba? Pwede namang marami. Bakit? Ang Diyos naman, kaya naman magbigay ng marami. Amen? Kaya naman magbigay ng Diyos ng marami. Oo. Huwag ka lang yung walang kasiyahan. Huwag yung, di ba? Yun sabi na, pambirang tao to, walang kasiyahan sa buhay. Walang kabusugan tong taong ito. Di ba? Ang sabi po, you look for much. Ibig sabihin, typically,
ang ating pong gusto, manamasa, managana. Tama po? Pa-check up ka kung ayaw mong managana. Kasi yun ang typical na tao eh. Bakit tayo nagtatrabaho? Bakit kahit pagod ka na, ayaw mong tumigil ng trabaho? Kahit nagkakanda, sakit-sakit ka na. Kasi gusto mo matugunan yung pangangailangan mo. At syempre, kung papipiliin ka, ano gusto mo? Konti, marami. Typical na tao, ang hinahanap nila, marami. You look for much, anong sabi ng Bible? And lo, it came to little. And when you brought it home, naku, tuwan-tuwa ka, nagsikap ka, ginawa mo lahat ng paraan. Pero ang sabi, nung pag-uwi mo, ay, wala rin. Ito ang alarma ha, para magising daw tayo, hinipan ng Diyos. Ang Diyos ang may kakayahang magpala sa atin. At ang Diyos din ang may kakayahang pumalo sa atin. Just to, diba? For you to realize, hey, I'm not happy with what you're doing. Medyo, yun po. Kaya magandang makita natin sa pangatlo, the words of advice to His people. So number 1, the wrong attitude of the people. Mga kapatid, diba? Number 2, the waking alarm for the people. And then, heto po tayo sa pangatlo, the words of advice to His people. Eto na mga kapatid, ang sabi po ng Panginoon sa pag-alarma sa kanila, hindi mo ba napapansin kahit anong sikap mo, kahit anong sipag mo, kahit anong gawin mo, kulang at kulang din, wala at wala rin. Bakit? Kasi gusto mo ng marami, gumawa ka ng sarili mong paraan, ang sabi ng Panginoon, hinipan niya ito, kaya wala rin. Eh sabi nga niya, and he that earneth wages to put it into a bag with holes. Kahit gaano karami ang nilalagay mo, kung butas. Diba? That is basically the idea. Wala at wala rin. Kaya ang sabi po, ang advice, go up to the mountain. So yun ngayon yung concept ng title natin. Gusto ko lang pong ilid kayo sa idea na ito ang susi. Mamundo ka. Yan ba ang ibig sabihin? Ha? Go up to the mountain and bring wood and build the house, and I will take pleasure in it, and I will be glorified, saith the Lord. Kasi pag tinignan niyo po yung kung paano sila inalarma, narito ang Diyos, pati yung hamog, di ba? Pinipigil ng Diyos ang hamog, mga kapatid. Ang ibig sabihin, ang Diyos sa kapasyahan niya, pwede rin niyang pigilin yung blessing. Di ba? Kasi nasa kapangyarihan ng Diyos ang blessing eh. At ang maganda sa Diyos, nauutusan niya yung blessing. Ha? Blessing, punta ka sa pamilya Manuel. Blessing, punta ka sa pamilya Pedro. Blessing, punta ka sa pamilya Di Magiba. Blessing, punta ka sa pamilya Di Umaaten. Di ba? Yung mga ganon? Nautusan po niya yan. Alam ng Diyos. At huwag kang makikipagpaligsahan sa Diyos, hindi ka mananalo sa Kanya. Kahit anong gawin mo, pag hindi kanya gustong pagpalain, mga kapatid, hindi ka po pwedeng manalo sa kanya. Kaya wag na wag tayong magmatayog at magmataas. Sa isang iklap, yung pinapangas mo, pwedeng wala yan sa'yo. Diba? Lalo na kung gusto ng Diyos ay pakilala niya sa'yo kung sino siya. Kasi minsan makikipagmagalingan tayo. Bakit? Ang tibay ng negosyo ko, ang tindi ng mga kasaganahan namin. Wow! Pagka ganyan ang attitude mo, huwag ka masusurpresa isang araw. Heto ka, maninikluhod ka, magmamakaawa ka. Bakit? Sapagkat para maalarma ka at matauhan ka at magising ka, pwedeng alisin ng Diyos ang lahat ng meron ka. Pati hintayin mo mangyari yan. Diba kaya sa bayan niya, pati pag-iika po, tinuro eh. Sinabi niya sa mga bayan, di ba, sa kanyang mahal na bayan, ano sabi niya, bakit kayo nasa salot? Anong dahilan? Kasi hindi niyo binibigay yung para sa Diyos, di ba? Yan po ang sabi niya. Kaya para maalis ang salot na yan, sumunod kayo sa akin, hindi ako yung susunod sa inyo. Di ba? So ngayon ito ang sabi niya, go up to the mountains. Makikita niyo rito the words of advice to His people. And then, sa part natin, the wise application. Okay? Ito po yung
tamang aplikasyon natin. Okay, ano po ang tamang aplikasyon sa mensaheng ito? Go up to the mountain and bring wood. Okay, and build the house, and I will take pleasure in it, and I will be glorified, said the Lord. Kahit sabihin mo estudyante ka, kahit sabihin mo simple lang trabaho mo, kahit sabihin yung pangkaraniwang tao ka lang, pag natutunan natin itong mga bagay nito at pagka tayo po'y naging pantas na sa ating pag-apply ng turong ito, believe me mga kapatid, may enjoy mo ang buhay mo. Kaya paalala, go up to the mountain. So, una, ang idea po is for us to prioritize the Lord. Diba? Ang wise application para sa atin ng mga tao ng Diyos sa message na ito, diba? Yun ang suriin mo eh. Ang message po, lagi uunahin mo ang Diyos. Lagi mo itatak sa isip mo. Lakas mo, na wala ang Diyos, walang kwenta ang lakas mo. Yaman mo na wala ang Diyos, walang kwenta ang yaman mo. Diskarte mo na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, walang kwenta ang diskarte mo. Negosyo mo na wala ang Diyos, kahit gaano kayaman ka pa, hindi ka masisiyahan. Maniwala ka sa akin, ibang-iba ang kasiyahan na Diyos ang inuuna mo sa buhay mo. Sipin nyo, sinubo kami ng Panginoon. Diba? Nung nagsisimula pa lang, wala ako dito, nag-campaign tayo, nag-commit ako right away ng halaga na kung tutusin, di ko pa naman nakikita, di ko pa naman hawak yun. Kaya lang, ang gusto ko, una, ang Diyos, pagka para sa Diyos. Hindi lang una ang Diyos, gusto ko nang una ako pagka para sa Diyos ang gagawin. Amen? That is actually my application sa akin pong itinuturo sa aking natutunan. Na talagang unahin ng Diyos. Hindi po yung lagi kang pa-exempted. Alam naman ng Diyos na wala kaming kayamanan. Alam naman ng Diyos na simple lang ang trabaho ko. Alam naman ng Diyos na, di ba? Pagka ganun mo inilagay ang kaisipan mo, sa kaisipan mo, tandaan nyo po, puro ganun ka na lang habang panahon. Pero alam niyo po ba na hindi, yung mga hindi ginamit na katwiran yan? O basta, unahin ko lang ang Diyos, ako ano yung meron ako. Ngayon po, ano mapapansin nyo? Inangat na kayo ng Panginoon. Amen? Kung tayo po'y magpapakatotoo, nasa ang level na ba tayo ng buhay natin? Sino ba tayo before? Kala mo naman namang problema tayo sa tindi ng kalagayan natin ngayon. Samantalang kung saan tayo dinampot ng Panginoon, alam naman natin na talagang halos wala naman po tayo. Mga kapatid, ang lahat ay sa Diyos nang gagaling. Kaya tama lang na ang Diyos ang unahin natin lagi. Huwag mong sabing hindi pa panahon yung para sa iyo, Panginoon. Mga kapatid, mali yun. You prioritize God in your life. Gawin mo siyang priority sa buhay mo. Panginoon, sa lahat ng matatanggap ko, una ka. Hindi yung tatanggalin mo na lahat at saka mo, ay Panginoon, walang natira sa'yo. Paano kaya kung sabihin ng Panginoon, ganyan pala ugali mo eh. Di ba? Ganyan pala attitude mo eh. Kung may matitira lang pala ako eh. Alam niyo po, pagka nagpakatotoo tayo, may matitira ba? At kung ikaw naman yung tao, nang ibinibigay sa iyo kung ano natitira, ano naman ang damdamin mo sa trato ng tao sa iyo? Hindi deserve ng Diyos ang tira-tira. What the Lord deserves is our best. Amen? He deserves the best. Tayo ang tao, kung mag-expect tayo ng the best, ganun na lang, samantalang kung tutusin, hindi naman natin deserve yan. Tapos ang Diyos na deserve yung best, hindi natin binibigay kung ano yung best. Minsan sa maraming bagay, ang dali niyong gastusan. Pero sa gawain ng Diyos, nag-commit kayo, natapos na yung okasyon, yung commitment nyo, hindi nyo pa nabibigay. Nangyayari po yan sa tunay na buhay, mga kapatid. Oho. Kaya ano laging paalala natin sa church? Hindi naman tayo sa apilitan dito Kaya wag na wag kang magkukumit nang hindi mo kayang ibigay. Hindi ka para pilitin dito sa church. Kusang loob ang gagawin natin at ginagawa natin. If you really want to prioritize God in your life, I am telling you, ang Diyos ay magiging masaya and for sure, mararanasan mo yung divine arrangement na kapag ka siyang inuna mo, ang design ng Panginoon, ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan mo. Amen? Ay, opo, lahat. Hindi lahat ng gusto mo, lahat ng pangangailangan mo.
Kasi yung iba yung kinakaso nila, ba't ako gusto kong magkaroon kami ng ganito, ba't di binigay sa akin? Di naman pinangako ng Diyos na lahat ng gusto mo. Ang pangako ng Diyos, lahat ng kailangan mo. Eh, ang problema natin minsan, hindi natin alam kung ano yung kailangan natin. Kaya, kamusta po tayo? Once in a while, ganun yung dapat takbo ng isip natin. Kasi dalawa nagiging kasalanan mo eh. Sa church natin, never tayo na nag-practice ng obligado. Tama po ba? Tama po ba mga kapatid? May inubliga ba tayong miyembro? O basta lahat ng miyembro dapat magbibigay ng 100,000 ha? Dapat lahat ng miyembro magbibigay ng 50,000 ha? Dapat lahat ng miyembro magbibigay ha? Wala! Ini-open natin yan, and those who are willing, from their heart, sila po ang kaya ang lagi kong sinasabi, walang pilitan sa ayaw. Pero wala ring pigilan sa gusto. Ngayon, ito sinasabi ko, huwag kang mag-commit kung hindi mo tutuparin. Kasi dalawa pa magiging kaso mo niyan eh. Di ba? Hindi ka na nakapagbigay, hindi ka pa nakatupad. Nangako eh. So kaya for me, hindi nyo kailangan obligahin ng sarili nyo. Kailangan nyo lang i-apply ang tamang application na ang aking magiging takbo sa buhay, lagi, una ang Panginoon. Amen? Una lagi ang Panginoon. Hindi masisira po yan. Okay? So this is about prioritizing God. Okay? Second, participation. Diba? So, wise application. Dito po sa mensahe natin, yung go up to the mountain, sabi niya, go up to the mountain and bring wood. Maganda, sumama tayo, akyat tayo sa bundok at magdala tayo ng kahoy. At sumama tayo na itayo ang bahay ng Panginoon. Mga kapatid, ito po tanong lang ha. Pag may project tayo, at sabihin na natin hindi kasing laki ng ibinigay ng iba, at ikaw ay nakapagbigay, ano epekto sa iyo nito? Di ba? Ang saya sa puso na alam mo na yung project, kahit di ka mayaman, kasama ako sa nagdala ng kahoy. Amen? Kasama ako sa nagbigay. Hindi para magmagaling ka, hindi para makipagpaligsahan ka, kundi ito ang realidad na ang kadalasang makikita nyo na masaya sa gawain ng Diyos, yung may participation. Yung mga hindi nagpa-participate, it is very easy for them to murmur, complain. We are not practicing in this church compulsory giving. What we are applying in this church is a voluntary or free will, but I am telling you this morning, it is good that in our lives, being a believer, we need to prioritize God and to always participate sa mga bagay na gagawin natin para sa Panginoon. Sabi ko nga, kung tutusin, kung ako lang, pwede namang nagkape na lang ako kahapon eh. Pero ibang-iba yung saya na talagang may effort na ginawa para i-celebrate po yung aking pong pastoral anniversary, na tapos, ang nakakatuwa doon, yung bang idea na wala naman pong nagsulsol, kundi talagang sa kusang loob. Tuwang-tuwa yung mga pastor. At alam nyo po, kung kayo po yung naging part nito, ano mararamdaman nyo na napasaya nyo ang maraming lingkod ng Panginoon? Amen? So there is always joy every time na nagiging part tayo ng anumang endeavor. And listen, sa gagawin natin para sa Diyos, anniversary, makikita nyo tiyak na yung mga pastor na ibe-bless ng Panginoon, sigurado ang saya-saya niyan. Di ba? And then, magiging kagalakan ng ating pong pasasalamat sa Diyos, yung i-bless natin yung mga men of God na may imbitahan natin. And you know what? Ang magiging masaya dyan, yung kahit konti lang, buti na lang kahit konti, kahit sa isang pastor lang yung naibigay ko.
Kaya po nung nag-campaign tayo, tapos yung voluntarily, meron ako kaagad mga nakita, nabasa, nakutuntua ako dun sa chat group natin, yung group, di ba? Na talagang nanduroon po. Kasi ayaw natin gawin ito online, na baka ang akala ng mga nanonood, ay ano ba yun? Yung ginagawa doon sa church nila. Di ba? Eh tayo po, natutunan natin, na naintindihan natin that everything that we are doing here is for the Lord, and because of that, yun yung naging ating pong kagawian to always participate. Amen? And then, lastly, to please the Lord. Diba? The wise application is for us to prioritize the Lord and to participate in the work of the Lord and also to please the Lord. Sa lahat ng gagawin natin, mga kapatid, wag po kapag ka nakikita ni Bishop, wag po pag nakikita ni Pastor, sana po everything na gagawin natin, ang ating goal, ang ultimate goal natin is to please God, to glorify the name of the Lord. Amen? Ha? Mga kapatid, ang sabi po ng verse number 8, sabay-sabay nga po tayo, verse number 8, ready? Verse number 8, ready? Haggai chapter 1, verse number 8. Ready? Begin. Tanong, sino po nagsasalita? Sino po ang nagsasalita dyan sa verse number 8? Kaya susunod kayo mabuti para hindi ma-break yung momentum, ha? Oo, wag kayo magpa-plus ng ibang talata, lalo na naka-project sa mind ko. May mga times kasi na gusto ko kayo mismo mabasa nyo. Diba? Ulitin natin. Haggai 1:8. Ready? Begin. Ops, dyan muna tayo. Diba? Ang sabi po, ang pinaka-words of advice sa kanila, punta kayo ng bundok, magdala kayo ng kahoy, itayo nyo yung bahay. Okay? Ano pong magiging epekto nito? Okay? Tuloy. Diyos na ang nagsabi niyan. Yan ang direktang sinabi niya. Diba? Ang sinabi niya, punta kayo ng bundok, magdala kayo ng kahoy, diba? Umakyat kayo sa bundok, magdala kayo ng kahoy. Mga kapatid, itayo nyo yung bahay, and I will take pleasure in it, and I will be glorified. So if that is your motive, if that is your goal, if that is your intention, I am telling you, wise na i-apply po natin yan. Kaya huwag kayong papayag ngayong anniversary na wala man lang kayong participation. Huwag po kayong papayag na hindi Diyos ang uunahin ninyo. Diba? Kadalasan kasi, pag gumagawa tayo ng commitment, masyado tayong particular sa dami ng bagay. Meron nga gastusin sa ganito, meron nga gastusin sa ganito, meron nga. Yun nga po ang problema. Lagi ka nag-iisip sa maraming mga bagay, pero pinababayaan mo yung bagay ng Panginoon. So kaya for me, the message is very clear na okay lang naman na asikasuhin mo ang bahay mo, pero wag mo naman baliwalain ang bahay ng Panginoon. So in application, we need to prioritize the Lord, we need to participate in the work of the Lord, and we need to please the Lord. Ilan ang bagay na nakita natin? The wrong attitude of the people. The waking alarm for the people, and the words of advice to His people. Ngayon, sandaling ito, mga kapatid, sa tingin ko, medyo late ako doon sa kabila. Pero siyempre, nandito po ako Ayoko naman pong, di ba, ma-preempt yung gustong gawin ng Panginoon only because masyado po ako nagmamadali. Siguro, this time, yun yung medyo bantayan natin sa sarili natin. Members, makinig kayo at seryosohin niyo po ito. Baka ikaw yung masyado ka ng libang na libang sa maraming bagay. Na kung ano-ano na ang pinag-uukulan mo ng mga bagay sa buhay mo, na nakakalimutan mo yung bagay ng Panginoon. Nakakatuwa. Kung tutusin, as I observe, may mga members tayo that they are enjoying so many things in their lives. But the good thing about them, nag-enjoy sila na hindi nila nakakalimutan kung ano yung para sa Panginoon. Diba? Pero one time, sinabi ko sa inyo to, baka mamaya ang gaang-gaang na ng trato nyo sa hindi nyo pag-attend ng church.
Baka mamaya, ang gaang-gaang na ng treatment nyo sa mga bagay na hindi nyo nagagawa na kalooban ng Diyos. Wag ho kayong magiging negatibo rito kasi mahalaga po na bilang pastor mapaalalahanan ko. Baka mamaya po, hindi nyo namamalayan na isahan na tayo ng kaaway. Na baka mamaya po, mga kapatid, gumagaang na ang tingin natin sa mga bagay ng Diyos na kung tutusin, lahat ng na-enjoy natin, bigay sa atin ng Diyos yan. Baka isang araw, hindi natin namamalayan, ilagay tayo ng Diyos sa katayuan na bawiin ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ini-enjoy natin sa buhay na ito. Why? Sapagkat pinabayaan nyo ang mga bagay ng Diyos at masyado na kayong tumutok sa mga pangsari-sarili nyong buhay. Balance po ba? Balance po ba? Hindi tayo negative na mag-enjoy ang Kristiyano because that is God's will for every believer to really enjoy His blessing. Pero ang ayaw natin, hindi yung nag-enjoy ka. Ang ayaw natin, baka nahihila ka na niyan. At napapabayaan mo na kung ano yung para sa Diyos. Itatanong mo sa sarili mo, nakukonsensya ka pa ba kapag hindi ka nakaka-attend? Nakukonsensya ka pa ba kapag hindi mo na ibibigay yung para sa Panginoon? Kung wala ka nang nararamdamang guilty feelings in not doing the will of God, there is danger. You are heading doon po sa nakakatakot na kalagayan na para maturuan tayo ng Diyos isang araw. And do not wait for that to happen. Ngayon pa lang sa message na ito, maalarma ka na. Ang Diyos ang dapat unang mahalaga sa buhay mo. Higit sa ano pa man, ang Diyos ang dapat pinaka-importante sa buhay mo. Amen? Go up to the mountain. Bring wood. Build a house. Ang sabi ng Bible, and I will take pleasure in it, and I will be glorified, said the Lord. Tumayo po tayong lahat. Kamusta po ang ating attitude? Hindi po ba tayo dumarating sa punto na katulad ng mga tao nung panahon ni Prophet Haggai na ang attitude at ang takbo ng isip ng mga tao, hindi pa panahon para ako'y magpakatapat sa Panginoon, hindi pa panahon para unahin ko ang mga bagay ng Panginoon, hindi pa panahon para iyan ang asikasuhin ko. Diba? Yung mga ganun pong attitude. Marahil ngayong umaga, na-rebuke tayo, napaalalahanan tayo, at dito po sa paalalang ito, nais nating sumuko sa Diyos. Nais nating sabihin sa Diyos, Lord, please, bigyan mo ko ng wisdom to apply this message in my life. Kasi, ibang-iba pagka ang Diyos ang inuuna natin. Ibang-iba kapag tayo po'y nai-involve at nagpa-participate sa gawain. Ibang-iba pagka napiplease natin ang Panginoon at siya po'y nag-glorify. Mararamdaman po natin yan. The altar is now open for you. And please, don't just come. Be honest. Panginoon, nakalimot po ako. Panginoon, salamat sa alarmang ito. Salamat sa paalalang ito. Parang dumarating po sa punto ng aking buhay na nagiging mababaw na lang po ang treatment ko sa mga bagay na ukol sa iyo. At lalong nakita ko pong malaking problema kapag ako sa sarili ko ang gumagawa ng aking sariling paraan. Now, thank you, Lord, because you made me realize through this message that your arrangement is still the best to prioritize you and to bless you in our lives in everything. Alam nyo kung sensitibo lang po tayo, ang mga mensaheng naririnig nyo, ito po ay po pwedeng malinaw na sagot ng Diyos sa mga tanong sa isip natin. Kung magiging sensitibo lang po tayo at magpapakatotoo po tayo, ang mga messages na napapakinggan po natin ay paraan ng Diyos to deal our spiritual needs, to answer all of the questions in our mind. We just need to be honest and to humble ourselves before the Lord. Sige po. Dakilang Diyos, salamat po sa mensahe. Dakilang Diyos, salamat po sa liwanag. Dakilang Diyos, patawad po sa pagkukulang. Patawad po sa aming mga kasalanan.
Thank you, Heavenly Father, for this enlightenment. Thank you for this great rebuke, Heavenly Father. Lord, we thank you because this message served as a warning at napakalinaw na teaching. Lumundo pa rin po kami, Panginoon, sa gusto mo pong tukuyin kung bakit mo inatasan si Prophet Haggai na kausapin ang iyong tao para ipaunawa sa iyong mga tao na ikaw ang dapat inuuna namin sa aming buhay, para ipaunawa sa mga tao na kung kami po ay magbibigay ng aming mga sarili upang i-involve ang aming sarili sa iyo at sa mga bagay na ukol sa iyo, at kung matututunan naming maging cooperative at magpa-participate kami, nabibigyan ka namin ng lalong reason upang kami pagpalain. And thank you, Lord, for this very important reminder na lagi't lagi dapat ikaw ang ma-please namin, Panginoon. Kaya thank you so much for your word. Thank you for blessing us, O God. Ikaw ang amin pong pinagtitiwalaan sa lahat ng mga bagay sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin, O Diyos. Tatakan mo po ang kapasyang ito sa puso ng iyong mga anak. Ikaw po ang aming Panginoon at ikaw ang aming pinagtitiwalaan. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord.